In today's situation, in today's generation, napakaganda talaga if magkaroon ka ng motorsiklo, especially in today's day and age. And dahil nga sa situation natin ngayon na maraming mga pangyayari, mga trahedya at ang mga hindi ine-expect na mga sitwasyon sa mundo, dito natin makikita na may mga kumpanyang lumalago at meron din namang mga kumpanyang mas nagiging competitive. Kaya naman nagawa ko itong video na ito about the Honda RS125Fi. Kasi titingnan natin ngayon if yung specs to price ratio niya is makakasabay pa rin ba sa mga paparating na rin na mga electronic vehicles or mga e-bike dito sa Pilipinas. Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ang specs and key features, 3 things that I like and 1 good thing to improve, at saka yung final thoughts natin about these motorcycles, whether this motorcycle ba is a good motorcycle option or a must-buy motorcycle kind of decision. Pero bago ang lahat mga bossing, ginawa ko talaga tong content na ito kasi isa talaga si Honda RS125Fi ang nakatulong sa akin para ma-discover tayo sa social media, mapa dito man sa red app or kahit nasa black app. So napakarami ng mga views mga boss na I was so overwhelmed, and andito tayo ngayon para magbigay pa rin ng pasasalamat about this motorcycle, and let's consider if maganda pa ba talaga tong motorsiklong ito or hype na lang to para sa mga paparating na mga motorsiklo. Si Honda RS125Fi nga pala is merong 76,000 pesos of SRP na merong dalawang kulay at saka isang variant lang. Meron tayo dito ang Victory Red tsaka Matte Axis Gray na colorway. And for me, I think napakaganda ng kulay nitong matte axis green nila mga boss, kasi sa akin, yung Honda RS125Fi ko is yung first gen talaga ni Honda RS125Fi, and naalala ko pa at I think 8 or 9 years ago yata, almost 10 years na kasi yung first gen ni Honda RS125, it was priced around 71 pa yata, tapos Honda Click V1 pa yung uso noon. So we can really say that wala talaga masyadong pinagbago itong si Honda RS125Fi, pero yung kulay niya lang. Now, if we're gonna talk about the specs and key features naman, if makikita natin dito, the Honda RS125Fi ay merong 125cc of displacement na naka-single cylinder. Meron na nga pala tayo dito ang camshaft of single overhead cam na naka 2 valves na with a power of 9.54 horsepower at 6,500 RPM. Meron naman tayong torque dito na 9.5 Nm at 6,500 RPM, and yung bore stroke naman natin dito is 52.4 by 57.9. Compression ratio nga pala natin dito is 9.3:1 with the fuel capacity naman of 3.9 liters. Weight niya dito is 104 kilograms lang mga boss, and yung kanyang estimated fuel efficiency is around 67.5 kilometers per liter. Naka-dual rear shocks na nga pala yung suspension natin dito, and naka-FI na tayo dito, so maganda yan. Wala nga lang tayong ABS dito, naka-air-cooled lang, pero meron na tayo dito ang 4-speed semi-automatic kind of engine. Makikita natin dito ang kaniyang napaka-timeless na instrument panel at saka yung kaniyang napakagandang headlight dito, pero naka-halogen type pa tayo dito. Bago naman natin pag-usapan ang kaniyang key features, makikita naman natin dito na merong seat height si Honda RS125Fi na 767mm. May ground clearance ito ang 135mm and a wheelbase of 1,228. Front tires nga pala nito ay 70 by 90 by 17 at saka yung rear tires niya naman is 80 by 90 by 17. So maganda yan, especially if gagamitin natin to pang araw-araw. If we're gonna talk about the key features naman mga bossing, napaka low-key at saka napaka minimalist ng styling dito kay Honda RS125Fi, which means napaka straightforward lang. Meron lang tayo dito ang 125cc na PGM-FI engine mga boss. I think isa talaga to si Honda RS125Fi na na-release ni Honda I think few years ago na kauna-unahang PGM-FI galing kay Honda, si Honda RS125Fi yon. Next naman is yung kaniyang aggressive headlight and visor design. Alam naman natin mga bossing, yung previous predecessor nito na si Honda RS125Fi is medyo may pagka-oblong yung styling niya, but ngayon makikita natin dito may sharp edges na siya. That means may pagka-aggressive na talaga. And unfortunately mga bossing, although we have a meter panel with sporty dial design dito, makikita natin dito na medyo dated na yung kaniyang mukha dito, and it could have been really well if nilagyan nila ng upgrade ito or update ito na gawin ng LCD digital display.
katulad ni Honda XRM 125Fi. Maganda rin yung kanyang sharp taillight design dito mga boss kasi dito yung resemblance din ni Honda XRM 125. Meron na rin tayo dito ang sporty muffler with heat guard, so makakabigay din ito ng safety sa ating back ride. And last but not the least mga boss, for the price that you're paying, we can really say naman din na napaka straightforward, pero makikita nyo naman ginagamit ko pa rin tong motorcyclong ito for my day-to-day needs. Now, if nagugustuhan mo na si Honda RS125Fi, here are the 3 things that I like and one good thing to improve din naman for this motorcycle if nagbabala kang bilhin itong motorcyclong ito. First na nagustuhan ko dito is that meron itong napakataas na KPL na fuel efficiency, which means meron tayong 67.5 of fuel efficiency estimation mga bossing. That could really help us be more secured sa mga biyahe natin na kahit pa 1 litro or 2 litro lang yung ipapagas mo sa mga gas station, we can really say napakalayo na rin ng 67.5 kilometers of estimated fuel efficiency. Let's say medyo pinipiga mo talaga yung throttle mo mga boss, no? We can really still have a rough estimation of around 50 above na fuel estimation and without any ride anxiety kasi around 75 yata yung pinakamurang nakita kong e-bikes na merong ganyang estimated total range. Ngayon naman mga boss, ang isa sa nagustuhan ko talaga dito kay Honda RS125Fi is that naka semi-automatic engine na tayo dito, which means if katulad kita na nagbabalak pang bumili ng isang manual motorcycle, baka naman din kasi if matuto tayo mag-manual tapos magkaroon tayo ng budget, pwede tayo makapag-upgrade into a bigger displacement bikes na pwedeng gamitin ipang gala-gala na sa Manila. Especially if gusto mong dumaan sa mga NLEX, mga SLEX, yung mga ganon. At least if nagbabala ka ng big bike na manual, at least may theory ka na paano mag-drive ng may gear shifting. And lastly mga bossing, ang nagustuhan ko dito talaga kay Honda RS125Fi is that napaka-light, napaka-compact, and napaka-nimble nitong dalhin when you're gonna try to ride this motorcycle. So, for me mga bossing, isa talaga itong motorsiklo ito na nakapagdagdag ng confidence sa akin na magmotor araw-araw kasi I am for sure na mas kontrolado ko yung motorsiklo ko and less na less talaga ang pagkakatumba kasi kayang-kaya ko i-balance agad yung sarili ko if ito yung dinadrive ko. Aside from that, dahil sa gaan at napaka-compact ng sizing ng Honda RS125Fi, napakadali akong makakapaglusot-lusot sa mga mata-traffic na daan. Pero, one good thing to improve about this motorcycle naman is that napaka-dated na ng kaniyang specs, which means maganda na talaga tong lagyan ng update, upgrade, or maglabas ng bagong pakulo si Honda Motorcycles. Ano ba yung meaning ko dito mga boss na dated specs na si Honda RS125Fi? What I mean about this is that the Honda RS125Fi is hindi na updated sa headlight niya na pwede na sana lagyan ng LED headlights. Yung instrument panel niya hindi pa ginawang LCD digital display. Yung kanyang fuel tank capacity is around 3.9 liters lang. It could have been really be more competitive if ginawa na nila ito 4.8 or 5 liters, diba? Imagine 67.5 kilometers per liter na fuel efficiency times 5 liters. I really think napakalaking bagay yan and makakatulong talaga yan sa buying decision na mas lumaki yung chance na si Honda RS125Fi yung pipiliin. Other than that mga boss, ang sa tingin ko lang na hindi masyadong trip sa Honda RS125Fi is not about the motorcycle but my body size kapag sinasakyan na si Honda RS125Fi. My height nga pala mga boss is around 5'9 or 5'10 tapos weighing around 70 to 80 kilos. And if makikita mo sa mga previous videos ko when I'm riding the Honda RS125Fi, napakalaking bulas ko tignan sa motorsiklong ito that mapapaisip talaga ako if para sa akin ba talaga tong motorsiklong ito. Kaya naman sa final thoughts natin about these motorcycles, whether this motorcycle ba is a good motorcycle option pa rin or a must-buy motorcycle decision na, for me mga bossing, the Honda RS125Fi is a very great option na para sa mga motorcycle riders natin na nagko-consider anong motorsiklo talaga ang perfect sa kanilang pang-araw-araw. Mapa e-bike man, mapa automatic motorcycles, or the semi-automatic motorcycles, and lastly, yung manual motorcycles. Yung kanilang magiging everyday companion sa kanilang pang-araw-araw na service.
for me mga bossing, this was a must-buy motorcycle kind of decision. Kahit na gustong-gusto ko dati ng mga automatic motorcycles. And one of the reasons bakit ito yung binili ko is that para matuto talaga ako mag-manual, which is meron na tayong Suzuki Gixxer 155 na pag-uusapan din natin yan on the next videos. Kamusta yung ating experience with the Suzuki Gixxer 155 after the upgrade from the Honda RS125. And for me mga bossing, Honda RS125Fi talaga ang isa sa mga marerecommend ko sa inyo if naghahanap ka ng motorsiklong maganda pang araw-araw, especially if yung height mo is around Pinoy average height, kasi maganda ka talaga tignan dito. Tapos napakadali lang nito gamitin kasi napaka-light and nimble, napakatipid din sa gas, and lastly napakatipid din sa maintenance. So if gusto mo ng motorsiklong less na less yung sakit sa ulo mo, I think si Honda RS125Fi ang isa sa mga dapat mong i-consider talaga. Lalong-lalo na if you're like me na hindi masyadong nalabas lagi, araw-araw. No joke mga bossing. Wala ako masyadong pinapagawa or pinapaayos dito kay Honda RS125Fi para lang ma-maintain natin. So, if gusto mo ng mga ganong klaseng experience, yung hindi masyadong binibaby, yung okay lang gamitin pang place A to place B, then the Honda RS125Fi is a very great companion din para sa'yo. Pero para sa inyo ba mga boss, sulit pa rin ba si Honda RS125Fi or baka hype na lang to kasi marami nang paparating na mga motorcycle competitors? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng videos you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. You can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko, and always remember lang to ride safe and see you in my next video.